sa mga kababaihan, pero ito rin po ang isang pamamaraan na talagang nagkakaroon po ng mga STD at AIDS ang mga tao dahil na rin po sa kababayaan. Sana po maintindihan niyo po yun. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny. Kung tayo po ay nagkakasala, palagi nating sinasabi bilang depensa sapagkat kami tao lamang. Yan po ginagamit natin bilang defense mechanism kung tayo ay nagkakasala. Pero hindi yun ang simula. Nasasaad po sa ating kasulatan sa aklat ng Henesis na pinagbawalan ng ating Panginoon na kainin po ang pinagbabawal na prutas galing sa isang puno ng kaalaman, the tree of knowledge. Dito po ay pinakita na ang tao po ay pwedeng pumili kung anong dapat gawin at iwasan po ang mali. Ngunit pinili po ng ating unang magulang si Adan at Eva na suwayin ang Panginoon. Kung anong pinagbawal, yun ang kanilang ginusto. Kaya nangyayari po ito sa ating buhay. Kung ano ang pinagbabawal, yan po ang sinusuway at gustong gawin ng tao. Ngunit, sa'yo po baby, bilang isang tao na may takot sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin nga ang iyong sa baba mo lang ang nagkasala. Hindi dito sa ulo, walang kasalanan yung ulo mo. Ngunit isang tao ka lang. Kung ano ang dikta ng isip mo, yun din gagawin ng buong katawan mo. Kaya may kooperasyon ka rin sa nangyaring kasalanan ninyong dalawa ni Aling Ligaya. Kaya aminin mo na nagkasala ka. At sa Aling Ligaya, hindi mo sabihin na ginajustify mo na sa pagkukulang ni Kuya Nestor ay ginawa mo yun. Ay hindi po. Bilang depensa o dahilan na tayo nagkasala. At ikaw naman Kuya Nestor, huwag mo sabihin sapagkat ikaw tao lamang, kaya nakapagsugal ka, kaya uminom ka o anuman na kasalanan. Dapat ay nakita mo na ang iyong mga anak ay walang kinakain, ang iyong asawa ay walang hanap buhay na sapat, ay dapat hindi mo na iginasto o sinugal ang pera ngayon, bagkos ay pinadala mo kay Ligaya o pag-uwi mo ay malaking pera may bibigay mo. So lahat tayo ay may kasalanan. Aminin natin yan. Ariyan naman ang Panginoon na palaging handang magpatawad kung tayo rin ay nangangakong magbabago na. So baguhin natin. Baguhin mo ang buhay mo, Aling Ligaya. Kung nais mo magkabalikan kayo, umpisahan nyo. Kasi mula pakita ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Kawawa naman ang iyong mga anak, di ba? Nariyan ang Panginoon na tutulong sa mga taong naghihirap. Marami pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Ate Ligaya, narinig mo naman ang sinabi ng ating tagapayo. Kami dito sa Face to Face, nagsisilbi lamang ilaw dito sa napaka-madilim at magulong problema ang pinagdadaanan ninyo. Kaya nga po, humingi nga po ako ng tawad sa asawa ko. Patatawarin niya pa ako eh. Bibigyan niya pa ako pag isang pagkakataon. Tawad, pwede akong humingi ng tawad sa'yo sa ginawa akong kasalanan sa'yo. Alang-alang na lang sa mga anak natin na 4. Gusto mo na nga rin po kami umuwi sa bahay namin kasi kinukulit na ako ng 2 kong anak kasama. May 2 anak po kasi akong kasama anak namin. Kinukulit pa akong umuwi na sa amin. Sa bahay namin. At ikaw din naman, baby, huwag ka rin naman masyadong proud at para bang mayabang. May naging pagkakasala ka rin. Yes, ma'am. Siguro naman marapat lang na humingi ka rin ng tawad kay Mang Nestor. Pasensya ka na. Yung nagawa ng pagkakamali ah. Sana naging aral na sa atin itong nangyari na to. Sana magawa mo na yung obligasyon mo sa mga anak mo. Baka wala ng ibang tao na makakakita na tutulong. At baka susunod, mangyari na naman ulit. Baka maiwasan na lang ulit natin. Kasi kaya nga tayo nagpamilya dahil kaya nating gampanan, di ba? Kapamilya sa kanya. Aling Imelda, bilang kayo po ang parang tumatayong ate po.
Ni Mang Nestor at ni Kasi pareho, Ligaya. kung patay na yung magulang niyan eh. Opo. Ako naman po, Ate Ami, ang masasabi ko lang sa kanila, tao nga lang din. Kaya lang sana, huwag niya nang ulitin. Kasi kahit na ba sabihin mong ano to, minsan nagagalit din kasi ako rito eh. Huwag mo na uling huwag ka na uling kakaliwa. So, Mang Nestor, pwede na pong umuwi si Ate Ligaya sa inyo po. Opo, ma'am. Pinapatawad niyo na po siya. Pinapatawag ko na po siya, ma'am. Baka naman pag Tama nalasing, bugbugin niyo na naman. Ano, nag-away na naman kayo ha? Opo, ma'am. Ayoko na maulit yun. Ako, Diyos ko. Aling Ligaya, kayo po ay pinapatawad na. Maipapangako po ba ninyo na hindi Ginawa ko kasalanan. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan ngayong umaga? Sabi nga po nila, ang bawat mag-asawang pinagbuklod po ng puong may kapal ay magsasama sa hirap at ginhawa. Magkasama po silang susolusyonan at papasanin ang bawat pagsubok po ng kanilang pagsasama. Lagi po sana natin isaalang-alang ang mga kapakanan ng ating pong mga anak. At tandaan rin po sana natin na ang kakulangan ng ating pong mga kabiyak sa buhay ay hindi po kailangan pinupunuan ng iba. At dahil marami pang ang ibang paraan upang mapunuan ang bawat pagkukulang ng ating mga kasama sa buhay. Ika nga sa kasabihan, upang mailabas ang the best ng iyong mahal sa buhay ay ipakita mo muna ang the best sa sarili mo. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami ng isang oras na naman. Thank you. At salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Sa ating sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang nagpaunlak po ng kanilang kwento ng buhay, maraming salamat po. At sama-sama pa rin po tayong, siyempre bukas, natatalakay pa rin po sa bawat tunay na kwento ng buhay na magbibigay po sa atin lahat ng aral at inspirasyon. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Si Isis na makinig. Sino si Michael? Barkada ko po, pero matagal na po siya may gusto sa akin. Minsan, niyaya niya akong uminom doon sa kwarto niya. Tuwing gabi, tumatawid sa bahay ng ibang lalaki. Si Marlene, umakit sa bahay. Nag-away sila ng anak ko. Hating gabi, nabubulaw ang tulog ko. Nakakaskandalo sa kapitbahay. Nagagalit na yung kapitbahay ko. Pinalaman ng asawa ko na nandun ako lagi. O yun, akala! Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Lunes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling wagking